Ang pelikula ay nagbubukas sa dalawang tao, isang lalaki at isang babae. Ini-enjoy ang kanilang araw sa isang futuristic na mukhang yate. Lahat dito ay perpekto, ang panahon ay maliwanag, ang tubig ay asul, at ang dalawa ay umiibig sa isa't isa. Lumapit ang lalaki sa kanyang kasintahan at may kakaibang nangyari nang magsimula silang maghawak ng kamay. Tatlong lalaking mukhang disfigure ang lumabas sa kung saan at kinaladkad ang lalaki sa dagat. Nagpupumilit siyang kunin ang kanyang minamahal ngunit wala siyang nagawa. Biglang nagising ang lalaki at malalaman natin na ang pangalan niya ay Lincoln 6 Echo. Tumingin-tingin siya sa paligid, humihingal pa rin, at sa wakas ay napagtanto niyang binabangungot siya. Ang isang overhead LED screen ay nagpapakita ng isang magandang mensahe sa umaga bago itinuro na siya ay nagkaroon ng masamang panaginip. Si Lincoln ay lumabas mula sa kanyang kama at ang isa pang LED screen sa kanyang dingding ay humihiling sa kanya na magulat sa Tranquility Center para sa isang wellness evaluation. Habang umiihi sa banyo ang isang hindi nasisiyahang Lincoln, kinikilala ng system na ang kanyang ihi ay may labis na dami ng sodium. Inirerekomenda kaagad nito ang pagkontrol sa nutrisyon na labis na ikinagalit niya. Ang kahangahangang pagpapakita ng teknolohiya ay nagpapatuloy habang ang bracelet ni Lincoln ay automatikong nagbubukas ng isang drawer na puno ng kanyang mga damit. Ang bawat tela sa drawer ay pareho, puti na may ilang itim na guhit. Nang lumabas si Lincoln sa kanyang silid, makikita natin ang maraming iba pang mga tao na nakasuot ng parehong uri ng mga damit. Ito ang compound at ang lahat ay tila patungo sa Tranquility Center para sa kanilang regular na morning check-up. Si Lincoln at ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay magkasamang naglalakad sa isang mahabang corridor at pumasok sa isang elevator. Habang pababa sila, ang mga screen sa elevator ay nagpapakita ng mga snapshot ng isang magandang tahimik na isla sa gitna ng kumikinang na asul na karagatan. Ang mga residente ay sinabihan na ang labas ng mundo ay naging masyadong kontaminado upang mabuhay dito, maliban sa pathogen-free na isla. Bawat linggo, isang residente ang aalis sa compound at maninirahan sa isla sa pamamagitan ng lottery. Noon lang, inanunsyo ang nanalo sa lottery ngayong linggo, isang malaki at matipunong lalaki na nagngangalang Starkweather 2 Delta. Ang anunsyo ay sinundan ng isang video ng nagwagi kung saan siya ay masaya na nagsasalita tungkol sa kung paano niya ito palaging pinapangarap na pumunta sa isla. Makalipas ang ilang sandali, ang elevator ay nakarating sa destinasyon nito at si Lincoln ay naglalakad sa Tranquility Center. Nakakakuha din tayo ng maikling pagtingin sa buhay ng mga tao sa compound. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay nakikibahagi sa iba't ibang mga pisikal na aktibidad tulad ng yoga, fitness exercises, at swimming. Ang lahat ay tila kontento, ngunit ilang mga supervisor, lahat ay nakasuot ng itim na tracksuit, ay patuloy na nagbabantay. Maayos ang pakikitungo sa mga mamamayan ng compound na lahat ay nakasuot ng puting tracksuit. Ngunit ang kanilang buhay ay mahigpit na kinokontrol. Nang maglaon, sa cafeteria, iniswipe ni Lincoln ang kanyang bracelet at humingi ng dagdag na bacon sa kanyang almusal. Ngunit binibigyan siya ng server ng seleksyon ng boring, malusog na pagkain na binanggit ang kanyang kamakailang pagsusuri sa kalusugan. Samantala, ang matalik na kaibigan ni Lincoln, isang magandang babae na nagngangalang Jordan 2 Delta ay nanunood sa kanya na nakikipagtalo sa server. Nilapitan niya siya at sinabihan siyang matutunan kung paano ayusin ang sistema. Pagkatapos ay tumungo siya sa counter ng almusal na pinupuri ang hitsura ng server at nagtanong pa nga kung kumusta ang lahat. Binobola ito habang nakikipag-usap ito, kaya pinayagan ng server si Jordan na kumuha ng 5 pirasong bacon. Lubos na humanga si Lincoln sa kanyang mga kasanayan sa pakikisalamuha at nag-usap sandali ang dalawang magkaibigan. Agad na lumapit ang isang gwardya at inalertuhan sila na hindi sila maaaring mag-usap ng matagal. Kaya't nagpasya si Jordan na humiwalay, ngunit palihim niyang inilagay ang bacon sa plato ni Lincoln. Maya-maya, dumating si Lincoln sa opisina ni Dr. Merrick, ang pinuno ng mga operasyon sa compound. Alam ng doktor na si Lincoln ay nagpapakita ng maling pag-uugali sa pagtulog at dinadala ang huli sa isang lab. Pagkatapos ay inilagay ni Merrick ang ilang maliliit na beaded device sa pisngi ni Lincoln na gumagapang sa kanyang mata. Tinitiyak niya sa pasyente na ang mga microsensor na ito ay mag-upload ng data sa loob ng 24 na oras at pagkatapos ay lalabas sa kanyang ihi. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Lincoln sa work center kung saan ang lahat ay nakatalaga sa isang partikular na trabaho. Siya at ang isang kapwa mamamayan na nagngangalang Jones 3 Echo ay naatasang maglagay ng mahahalagang sustansya sa mahahabang tubo na dumadaan sa lab. Hindi nila namamalaya na ang mga tubo na ito ay dumidiretso sa basement ng compound kung saan inilalagay ang ilang mga istrukturang parang pouch.
Ang mga pouch na ito ay naglalaman ng mga katawan ng tao sa iba't ibang yugto ng pagunlad. Si Lincoln ay nagrereklamo tungkol sa makamundong trabaho habang si Jones ay iniisip na ito ay hindi kapanipaniwalang masaya. Ang kapayapaan sa sentro ng trabaho ay biglang nasira nang bumagsak ang isang babaeng mamamayan, ang Lima 1 Alpha. Ito ay lumalabas na siya ay buntis ng husto at mukhang manganganak na. Tuwang-tuwa ang iba pang mga babaeng malapit sa kanya dahil garantisado na siya sa isang lugar sa isla kasama ang kanyang sanggol. Matapos mailipat si Lima sa sektor ng medikal, sinabi ng mga gwardya sa lahat na bumalik sa trabaho. Ipinagpatuloy ni Lincoln ang kanyang infusion task nang biglang tumunog ang screen ng kanyang computer. Isang kalapit na gwardya ang nagbigay sa kanya ng susi at pinababa siya sa Sector 5 kung saan nagtatrabaho ang mga technician. Masayang pumayag si Lincoln na gawin iyon dahil binibigyan siya nito ng pahinga mula sa nakakainip at paulit-ulit na trabahong ito. Kasunod nito, binisita ni Lincoln ang Sector 5, isang planta ng kuryente na nakalagay sa isang gusali sa ibaba ng work center. Sinasamantala niya ang pagkakataong ito para bisitahin ang kanyang kaibigan, ang senior technician na si James McCourt. Ang dalawa ay nag-chat ng ilang sandali ngunit si McCourt ay tinawagan upang siyasatin ng isang electrical failure. Babalik na rin si Lincoln sa kanyang trabaho nang bigla niyang nakita ang isang gamo-gamo na umaaligid sa isang kalapit na ventilation shaft. Kinuha niya ang kahon ng posporo ni McCourt at agad na nakuha ang bug sa loob nito. Sa gabi, ang mga mamamayan ay nagtitipon sa social center para sa anunsyo ng pinakabagong round ng lottery. Magsisimula ang spin at sa lalong madaling panahon ang pangalan at larawan ni Jordan ay ipinakita sa hologram bilang panalo. Bagamat tila tuwang-tuwa siya, hindi nasisiyahan si Lincoln sa pag-iisip ng paghihiwalay sa kanyang matalik na kaibigan. Nang gabing iyon, tinitignan ni Lincoln ang gamo-gamo na ngayon ay itinatago niya sa isang bote ng salamin sa bedside desk. Ang nakikitang lumilipad na insekto sa loob ng bote ay nagbibigay sa kanya ng ideya. Makalipas ang ilang segundo, lumabas si Lincoln sa kanyang silid at tumungo sa underground Sector 5 kung saan niya pinakawalan ang insekto. Lumipad dito palayo, naghahanap ng pinagmumulan ng liwanag at sinundan ito ni Lincoln. Hindi nagtagal ay napunta siya sa ilalim ng pasilyo ng sektor ng medikal. Lumabas si Lincoln at pumasok sa malapit na utility closet na may ilang asul na medical lab coat. Isinuot niya ang isa sa mga ito na epektibong itinatago ang kanyang puting damit ng residente. Habang naglalakbay siya sa medical center, huminto siya upang sumilip sa bintana ng isang operating room at nakita niya ang isang nakakatakot na tanawin. Natagpuan ni Lincoln si Starkweather 2 Delta na nakahiga sa isang operating table sa surgery room. Isang pangkat ng mga surgeon ang gagawa ng isang paghiwa sa kanyang dibdib nang biglang nagising si Starkweather 2 Delta. Tumakbo siya palabas sa koridor ngunit sinundan siya ng ilang gwardya na may dalang taser na baril. Nagtatago sa likod ng isang kalapit na kabinet, pinapanood ni Lincoln habang sinusuri ng mga gwardya si Starkweather at kinaladkad siya pabalik sa silid ng operasyon. Sa wakas ay napagtanto niya na ang buong konsepto ng Paradise Island ay isang madilim na baluktot na kasinungalingan. Samantala, ang balita ng kaguluhang ito ay nakarating kay Dr. Merrick na pumunta sa security room upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sinusuri niya ang footage ng CCTV mula sa sektor ng medikal at sa kanyang kakilakilabot, napansin ng isang nagdi-disguised na Lincoln sa loob nito. Pagkatapos ay pinatunog ni Merrick ang mga kampana ng alarma at inutusan ang mga gwardya na hulihin si Lincoln sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, tumungo si Lincoln patungo sa compound ng babae at hinanap si Jordan. Sinabi niya sa kanya ang lahat ng nakita niya at sinisikap na ipaunawa sa kanya na walang Paradise Island. Nataranta si Jordan sa biglaang paghahayag ngunit hinila siya ni Lincoln palayo sa kanyang silid. Isang buong habulan ang naganap habang sinubukan ng ilang gwardya na pigilan ang dalawa na makalayo. Sa kabutihang palad, pinamamahalaan ni Lincoln na dalhin si Jordan sa Sector 5 at sa kalaunan ay lumabas sila sa labas ng mundo. Habang lumalabas ang camera, makikita natin na hindi talaga kontaminado ang mundo. Ang compound ay simpleng underground lab sa isang lugar sa ilalim ng disyerto sa Missouri. Ang lupain ay maraming bato at mayroon ding mga damo, ngunit nakakahinga din ng maayos ang dalawa. Bumalik sa compound, ang tagapagbalita ng komunidad ay naghahatid ng gawa-gawang balita na si Lincoln ay na-quarantine habang si Jordan ay ligtas na naihatid sa isla. Sa ibang lugar, makikita natin ang katotohanan tungkol sa compound na ito habang gumagawa si Dr. Merrick ng sales presentation sa isang host ng mayayamang tao. Ibinunyag na ang lugar na ito ay isang bioengineering facility kung saan pinapalaki ang mga agnate.
Ang Agnate ay isang clone ng isang regular na tao, direktang lumalaki hanggang sa pagtanda na tumutugma sa biological na edad ng donor. Ang DNA nito ay ganap na magkapareho sa kliyenteng nagbayad para sa clone. Higit pa rito, ang isang Agnate ay sinadya bilang isang mapagkukunan ng mga kapalit na bahagi ng katawan para sa isang may sakit na kliyente. Ang mga babaeng Agnates ay maaari ding magsilbi bilang kapalit na sinapupunan para sa kanilang mga kliyente na hindi maaaring magdala ng sanggol sa kanilang sarili. Gayunpaman, maling inaangkin ni Dr. Merrick na ang mga Agnate ay pinananatili sa isang vegetative state. Sinabi niya sa kanyang mga kliyente na ang mga clone na ito ay hindi kailanman nakakamit ng kamalayan at hindi mga tao. Pagkatapos ng presentasyon, kumuha si Dr. Merrick ng isang Navy SEAL na isang mersenaryo, si Albert Laurent, upang hulihin ang mga takas. Ipinaliwanag niya na hindi alam ng mundo na ang mga produktong Agnate ay buhay. Kung magiging pampubliko ang impormasyong ito, isasara ang institute para sa mga paglabag sa etika. Ipinaliwanag ni Dr. Merrick na ang paghahanap kay Jordan 2 Delta ay partikular na pinakamahalaga. Ang kanyang sponsor, ang taong pinag-clone niya, ay ang sikat na aktres na si Sarah Jordan. Siya ay kasalukuyang nasa comatose state kasunod ng isang malagim na aksidente sa sasakyan. Mamamatay si Sarah kung hindi siya makakatanggap ng maraming organ transplant sa loob ng susunod na 3 araw. Ipinapaliwanag din nito ang lottery. Ang isang Agnate ay mananalo kapag ang kanilang sponsor ay nangangailangan ng pag-aani ng mga bahagi ng katawan. Sa ibang lugar, nakita ni Lincoln ang kahon ng posporo sa kanyang bulsa na kinuha niya sa kanyang kaibigan, si McCourt ang technician. May isang address na nakasulat dito, at ang 2 pugante ay namamahala upang subaybayan ang lokasyon sa isang lokal na bar. Sa kaunting swerte, nahanap nila si McCourt na abala sa pag-aayos ng sarili sa banyo ng bar. Ang technician ay natakot na makita sila sa labas ng mundo ngunit dinadala pa rin sila sa bahay. Doon, ipinaliwanag niya sa kanila ang tungkol sa kanilang pag-iral, kung paano sila ay mga clone ng tao na sinadya upang magsilbi bilang mga mapagkukunan ng mga bahagi ng katawan para sa mga taong pinanggalingan nila. Ang mga alaala na mayroon sila ng kani-kanilang pagkabata, pamilya, at buhay bago ang kontaminasyon ay gawa-gawa ng memorya. Ipinaliwanag din ni McCourt na ang kanilang mga pangalan, si Lincoln at Jordan, ay ang mga apelyido ng kanilang mga sponsor. Ang ibig sabihin ng Echo ay 3 taon nang nabubuhay si Lincoln, habang ang Jordan ay 4. Ang number 2 sa pangalan ng Jordan ay isang regional code para sa New York, kung saan nakatira si Sarah Jordan. Ang 6 ay isang regional code para sa Los Angeles, kung saan nakatira ang sponsor ni Lincoln na si Tom Lincoln. Kasunod ng paghahayag na ito, nagpasya sina Lincoln at Jordan na dapat nilang hanapin ang kanilang mga sponsor at ipalaganap ang katotohanan ng kanilang pag-iral. Si McCourt, na palaging nagkasala tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa compound, ay tumutulong sa kanila sa mga mapa, credit card, at cash. Pagkatapos ay tumungo ang 3 sa malapit na istasyon ng tren kung saan nila planong maglakbay patungong Los Angeles. Samantala, hinanap ni Laurent at ng kanyang koponan sina Lincoln at Jordan sa pamamagitan ng mga microsensor sa loob ng kanilang katawan. Dumating ang mga lalaki sa istasyon at pinatumba si McCourt ngunit ang 2 pa ay namamahala na sumakay sa tren papuntang Los Angeles. Makalipas ang ilang oras, dumating sila sa kanilang destinasyon at pagkatapos ng ilang paghahanap, sa wakas ay nakarating na sila sa apartment ni Tom. Dahil si Lincoln ang eksaktong clone ni Tom, madali nilang nilalampasan ang lahat ng mga hakbang sa seguridad at pumasok sa loob. Tinignan nila ang marangyang apartment nang biglang sumulpot si Tom sa likod nila na may dalang golf club. Puputulin na sana niya ang ulo ni Lincoln ngunit napahinto siya nang makita niya ang mukha ng clone. Kasunod nito, sinabi ng 2 kay Tom ang lahat tungkol sa compound at kung paano ang mga Agnates ay totoo, mga buhay na nilalang. Napag-alaman din na si Tom ay dumaranas ng pinsala sa atay, kaya naman nagbayad siya ng $5 milyong para magawa ang kanyang clone. Gayunpaman, ipinangako niya na dadalhin sila sa isang channel ng balita at i-broadcast ang kanilang katotohanan para makita ng mundo. Sinabi niya sa kanila na maghintay sa sala habang kinukuha niya ang kanyang mga gamit sa kwarto sa itaas. Lingid sa kaalaman ng mga Agnates, tumawag si Tom sa compound at sinabi ang lahat sa receptionist. Gayunpaman, kapag oras na para umalis, iginiit ni Lincoln na dapat manatili si Jordan para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan. Ang 2 lalaki pagkatapos ay tumungo sa labas at halos ilang milya ang layo, sila ay tinambangan ng mga mersenaryo ni Laurent. Si Lincoln, na napagtanto na ipinagkanulo sila ni Tom, ay ibinalik ang kotse at isang marahas na habulan ang naganap.
Sa kalaunan ay bumagsak sila sa isang inabandonang katedral kung saan nagmula si Lincoln ng isang tusong panlilinlang. Na-corner sila ng mga tauhan ni Laurent pero ginaya ni Lincoln ang ugali ni Tom at Scottish accent. Habang naabala ang lahat, palihim niyang inilagay ang kanyang bracelet sa pulso ni Tom na epektibong nakumbinsi ang mersenaryo na siya ay isang tunay na tao. Pagkatapos ay agad na binaril ni Laurent ang totoong Tom, tinapos siya sa lugar. Kasunod nito, bumalik si Lincoln sa apartment ni Tom kung saan nagplano sila ni Jordan. Gusto nilang ilantad ang compound at palayain ang lahat ng agnates na walang kamalayan sa katotohanan tulad ng mga tupa sa isang katayan. Bumalik sa compound, napagtanto ni Merrick na ang isang depekto sa pag-clone ay may pananagutan sa pagkuha ni Lincoln ng mga tunay na alaala at mga pattern ng pag-uugali ng kanyang donor. Kaya nagpasya siyang alisin ang 4 na pinakabagong henerasyon ng mga clone upang maiwasan ang anumang mga problema sa hinaharap. Nang sumunod na araw, bumalik si Lincoln sa compound na nagpanggap bilang Tom at madaling nakakuha ng access sa loob. Gusto niyang sirain ang holographic projector na nagtatago sa labas ng mundo mula sa mga mamamayan ng compound. Si Jordan naman ay hinahayaan ng sarili na mahuli para magawa niya ang kanyang plano. Pansamantala, nalaman ni Laurent na maaaring hindi mabuhay si Sarah Jordan kahit na may mga organ transplant. Nakipag-chat siya kay Merrick at napagtanto na itinuturing ng doktor ang kanyang sarili na isang Diyos na may kakayahang lumikha at sumisira ng mga buhay. Nagsisimula na ngayong magkaroon ng responsibilidad ang mersenaryo tungkol sa pagtrato sa mga clone, lalo na matapos masaksihan ang kanilang laban para mabuhay. Habang nag-uusap ang dalawa, maraming alarma ang biglang tumunog at ang kanyang kinatatakutan ay nangyari na. Napagtanto ni Merrick na si Lincoln ay patungo sa holographic room at mabilis na sumugod doon. Katulad nito, si Jordan ay nagawang magpasok ng baril at nagawang palayain ang sarili. Siya ay patungo sa basement kung saan ang 4 na henerasyon ng mga agnates ay malapit ng sunugin. Sinamahan siya ni Laurent na ngayon ay nagbago na ang loob at sabay nilang pinalaya ang mga agnates. Sa ibang lugar, sa holographic room, sina Merrick at Lincoln ay nagsisimulang maglaban ng kamay sa kamay. Ang doktor, bilang mas malaki at mas malakas na tao, ay nakakuha ng mataas na kamay at malapit nang sakalin si Lincoln hanggang sa mamatay. Ngunit ito ay kapag ang ating bayani ay nakakita ng isang harpoon gun sa malapit at namamahala upang makuha ito. Pagkatapos ay binaril niya ito gamit ang harpoon sa mismong bungo ng doktor na ikinamatay niya sa lugar. Sa resulta ng kaganapang ito, ang mga clone ay napalaya at nakikita ang labas ng mundo sa unang pagkakataon. Tila sumuko na si Laurent sa pagiging mersenaryo, habang sina Lincoln at Jordan ay naglayag palayo sa isa sa mga bangka ni Tom patungo sa isang isla. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.